Mahalagang bantayan po natin ang paglaki ng ating mga anak. Kaya mahalaga ang papel ng mga magulang para malaman kung meron silang special needs. Dito ho pumapasok ang tulong ng mga eksperto, lalo na ang mga batang may behavior, academic, and communication challenges. Ito po yung mga batang may special needs. At para pag-usapan yan, kasama natin si Mr. Cheng Bondok. Siya po ang CEO at President ng SMLC Behavioral Therapy Incorporated. Good afternoon sa iyo. Good afternoon po. Good afternoon sa inyo. Good afternoon. And thank you kay Mr. Jojo Apollo, ang aking fellow BNI member dahil siya yung nag-recommend sa iyo na bagay nga daw yung kayo, mag-asawa, yung kwento niyo mag-asawa at ang yung tinaguyod na it's not just a business, di ba? Yes, yes. It's a business with a very specific reason and a noble reason behind it. So I thank Jojo for it. And now you are here and you're going to share with us yung journey ninyong mag-asawa kung bakit niyo itinayo ang SMLC. How did it start for you? Kayong mag-asawa si Myla na nandito. Okay po. Actually, nag-start po siya nung nag-aral ako nung college pa, tapos napasok ako dito bago ako graduate, napasok ako sa field na to, then actually I realized, kakaiba pala kasi meron palang mga individuals na may special needs, and then parang parang question niya kay Lord yan na parang, Lord, meron palang pagiging unfair sa buhay. So, nung namulat ako dito, sabi ko, I want to dedicate myself dito sa field na to. What was your job then? Were you a physical, hindi physical therapist? Behavioral therapist. Behavioral therapist. Yes po. Akala ko may something that has to do with, yan. Continue. Ayun. So, ayan. And then, dito nga po ako nag-focus until mabuo itong SMLC. SMLC stands for? Shaping Milestones Learning Center. Ayun, Shaping Milestones Learning Center. Yes. Nung nakikita mo yung mga challenges na ito, ano yung naglalaro sa isip mo? Ano yung mga gusto mong gawin para makatulong? Well, siguro yung talagang nakita ko is, di ba parang law of nature is, ikaw yung pinakamalakas, ikaw magsusurvive. Pero dito is, naging malakas ka, naging marunong ka for a certain reason, for a certain purpose. Yes. Yeah. And you really have to use it. So, pero that time, wala kang sariling mga anak pa. Binata ka pa wala that pa time. Po. Yes. Yes. You just felt the need that you want to be part of it. You want to do something about it. Meron ka bang kwento na hindi mo makalimutan tungkol dun sa, let's say for example, isang bata na nakita mong nangangailangan ng suporta, kaya naisipan mo ngang i-push itong advocacy na to? Yes. Actually, nung high school pa lang po ako is volunteer na talaga ako sa mga bahay ampunan, o sa outreach programs and medical missions. Kaya nung napunta ako dito, parang mas iba pang level yung kailangan mong service kasi talaga dito. Yeah. And siguro yung isang story na hindi ko makakalimutan ay parang merong transfer sa amin galing siya sa ibang center, then papunta siya sa amin. Nung nakausap ko yung magulang, parang 3 years na yata siya nagte-therapy sa iba. So, I was expecting na malaki na yung improvement nung bata. Kasi 3 years na yun But then, during the assessment, walang nagawa yung bata na kahit na as in zero skill yung bata. And actually, nag-iyakan lang kami. Pati nga ako naiyak And it was, kaya sa akin, very special tong story ito. Kasi it was so painful that I even asked God. Sabi ko, God, bakit ganon? Diba, hindi naman nagkulang yung magulang Dinala naman sa therapy Nag-effort naman talaga. Pero bakit 3 years? 3 years tapos wala nangyari. But instead, dito nag-start yung vision ng SMLC. No? Nung 2 months na sa amin yung bata, nag-start na siya mag-improve. Then, kinuha niyo yung bata niya? Yes. So tinanggap namin siya. Kami yung gumawa ng module niya, program para sa kanya. After 6 months, nag-start nang mag-communicate unti-unti yung bata. And dun sinilang yung aming vision na we are parang our goal is sana one day all children and families have access to quality therapy. Ganda naman ng iyong adhikain. Pero curious lang ako, ano ang wala dun sa una niyang therapy na meron sa inyo na in just a few weeks, sabi mo nga, ano yung improvements na nakita yun? Nakakapagsalita na? Yes po. Nag-start na mag-communicate. Yeah. So, anong meron? Anong ginawa nyo? Can you briefly tell us? Okay. Ano yung methods? So, yung method kasi is, actually we have our own program na kami yung talagang nagde-develop
based on our experience and nakikita namin kung ano yung effective, Yeah. minomodify namin talaga siya. According to the needs of Yes. Each child. Yes po, Yun, individualize yung aming program. Ang So ganda. talagang chinecheck namin ano yung Oo. motivation, anong current skill ng bata, saan talaga siya magre-react. Yeah. Iyon. Kasi Yun po hindi yung naman one pinaka-key ng size fits program. all di ba? No, Kahit hindi sabihin po. mong may child with autism, iba-iba pa rin. Yes po, Oo. iba-iba pa rin. Oo. May spectrum nga na tinatawag. Exactly. Aside from autism, ano pa yung iba mga conditions na kung inaalalayan nyo? Yeah. ADHD, ayan. May Minsan yung ADD pa, di ba? Before po, meron pang ADD, pero ngayon kasi, nag-focus na lang sila sa ADHD, pero different na yung tawag sa kanya eh. Oo. Ano iba na na. yung, Yes po. ano na yung tawag? Pabago-bago po kasi yan, Oo. ma'am. So from ADD, naging ADHD. ADHD. Tapos meron pang bago merong pala. inattentive type. Oh. Yun. So, merong hyperactive type. So, iba-iba po kasi yan. Minsan, Dinidistinguish na nire-revise nila. Sa mga nanonood sa atin na meron silang mga anak or mga kamag-anak na may condition, aside from sa mga napag-usapan natin, ano pa? Ano pa ibang mga condition ang pwede? Actually, ngayon po is hindi kami nagfo-focus masyado doon sa case ng bata. Okay. Kasi dahil tailored fit naman yung aming program, tinitignan namin directly yung needs ng bata. Okay. Oo. Pero kung gusto talaga nila na talagang malaman nila yung condition ng anak nila, the best way po is to go to a developmental pediatrician. Ayun. Yun po. Okay. Na iba naman sa inyo. So, kunyari yung anak sila yung nila, magda-diagnose. kunyari anak nila may Down syndrome, Yes Yeah. po. pwede yun. Yes po. Yes. Ah. Meron kami mga students na with Down syndrome. Among all the conditions na special needs, ano yung pinakamahirap, pinaka-challenging? Pinaka-challenging po is autism talaga. Kasi yun nga, it has a spectrum, so iba-iba talaga siya. Iba-iba talaga. You really have to analyze everything para magawan mo siya ng proper program kung ano talaga yung effective para sa kanya. Pero lahat pwedeng I don't know if the term is ma-treat or Alalayan. mag-improve Ah. lahat ng bata. Basta mabigyan mo ng proper care and then the right method, pagtutok, kaya. Sa improvement, yes. Oo. Pero different pa rin. Parang ano po yan parang tayo, we are different people. So iba-iba pa rin yung antas ng ating development. Ganon din po yung mga bata. So minsan, meron talagang mabilis ang improvement, yung iba mabagal ang improvement. But as long as merong proper program, may improvement talaga. Oo. Ako curious ako, Papo, sa base sa experience nyo, no, dumadami ba ang mga batang sinisilang na merong special needs o may Ay, magandang condition? Actually, yes po. O ano Dumadami kaya? po sila. I read somewhere, is it the diet, yung kinakain ng magulang, the environment? Ba't kaya? Actually, maganda po yun mapag-usapan kasi it's actually, yun yung isang tanong ko kay God kasi this is a curious case until now. Pero yun, ang tagal-tagal na ng case na to pero wala pa rin talagang pinagmulan, hindi na talaga nila ma-check kung saan talaga nagmula. Ang pinakamalapit lang so far sa study nila is based on, it's hereditary. Pero kung saan pa rin nagsimula, wala pa rin talaga. Hindi pa rin talaga siya. Sabi nga nila, mamo, nung bata pa tayo, kapag meron tayong mga complaints about anxiety, about depression, hindi iniintindi ng mga magulang natin. Parang dinidismiss lang yun. Wala yan. Tulog mo lang yan. O maglaro ka lang sa labas, makakalimutan mo na yan. Kaya hindi Oo. na-diagnose. Ngayon kasi hindi mas nabibigyan serious ng na proper yung, yung treatment. attention Yeah. na nakukuha eh. Oo. Ikwento ko lang din sa iyo, Cheng. Tama ka dyan, Papo. Alam mo, dito sa show namin, meron na kaming ilang mga parents, di ba, na interview, na i-guest dito, na yung mga anak din nila merong special needs. So, nakita namin yung mga magulang na talagang tutok sa needs ng anak nila, nag-i-improve a lot. Pero, nakakalungkot dahil yung iba na nasa yung they cannot afford it, no? Yes. Oo, hindi nila madala for therapy, hindi nila madala for a simple diagnostic, hindi na gumagaling yung bata. Kaya nga, when you say mas marami kayong nare-reach, meron ba kayong mga program na Yes. ma-afford ng mga maliit Yes. lang ang kinikita? Yes. Ay, talaga, tell us about it. Actually, Oo. kami sa SMLC, hindi po kami foundation, no? So, wala rin kaming foundation. But certain part of our income goes to free therapy sessions ng mga family na wala pong pambayad. How do you determine? How do they apply sa inyo? Yes po. Oo.
Tapos may profiling kami kung sino talaga yung mga may pinakakailangan. Yun talaga yung inuuna namin. At gaano karami ang nag-a-apply? So far ngayon po nasa 60 na yung natulungan namin na families. At For gumaling. free therapy po yun. Gumaling Free therapy. because of the therapy. Oo, hindi po nag-improve. natin actually improve. Aha. Kasi yung paggaling po is, Oo. actually autism Medical. is a lifetime Lifetime, yeah. Oo. Pero ang gandang pakiramdam nun, Papa, sa mga magulang na makita mo mag-improve Oo yung naman. anak mo, di ba, na Lalo na kung nagsasalita na. sa autism daw, Oo. marami nag-excel sa music, di ba? Music, Yes po, art, different ganyan. arts, Oo, no? oo, Oo. Papa, tama. Ano paliwanag doon? Bakit ganun? Yeah. Yung mga kids with autism, limited sila sa communication, but when it comes to music, Yeah. arts, ang galing-galing nila. Mm-mm. Bakit ganun? Actually, may different cases po yan, no? Tsaka different talents din po. Parang tayo din po. Actually, as individuals, we have different talents. And minsan, yun yung talent para sa kanya. Pero actually, there's a case, yung savant autism, sila yung may mga extreme talaga na capabilities. So like for example, talagang mas magaling siya sa arts. As in, extreme talaga yung galing niya sa arts. Yun po, savant po yun. That's a different case naman. Ano yun? Ano yung sabi mo? Savant. 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 May mga ano ba? Savant. May mga alam ka mga famous Savant. personalities na may autism. Na nag-excel. Sumikat, Mga- no? Nakilala. Oo. Yung mild autism, di ba? May mga ganun eh. Nagiging successful. May mga mild. Oh, Siguro actually, pag ni-research marami po mo, eh. lalabas Pag sinearch nila, yun eh, marami no? po, marami. Oo. Okay, tell us about yung SMLC. Paano yung program nito? Para din maintindihan ng mga viewers natin, paano sila makakapasok doon, Yeah. at ano yung mga pagdadaanan ng kanilang mga anak, and how long? And the budget. program? Siyempre, budget din. Oh, budget. Kasi. Sa SMLC, of course, we believe na yung first na gagawin mo talaga is to assess. No, magkakaroon mo na ng assessment, ano yung kailangan talaga ng bata, ano yung current skills niya, ano yung motivation ng bata for learning. And then after that, gagawa kami ng program. Individualized talaga yung program na yon for that certain case or child. Then after that, nire-reassess namin sila every mostly 3 to 6 months. Chine-check namin ulit yung improvements nila. Oo. Ngayon, kung gaano katagal, depende pa rin siya sa case ng mga bata. So, merong iba, 3 months lang sa amin, aalis na. Yung iba, 6 months, makapupunta na sila sa regular school, then okay na sila. Pero some of the kids, umabot talaga years talaga na nag-stay sa amin. Pero nare-recognize din kung sakaling lilipat na sila sa regular school, kung ano man yung pinag-aralan niya ron. Para makikredit din yun doon sa school na yun kung late na siyang papasok. Okay. Kung late papasok, actually ang ina-advise namin dyan is homeschooling. So at least makredit yung mga ituturo namin sa kanila. Kasi imo-modify lang naman namin yung program sa homeschooling. Para makredit yung pinag-aralan nila. Pero yung iba, hinahabol talaga namin at least pagdating ng kinder, makasabay na kagad. Para grade 1, makapasok sila sa regular school. Usually, anong age ba lumalabas yung mga symptoms? Actually, as early as 2 years old, Meron na. meron na talaga. Ano yung mga classic symptoms at 2 years old na medyo dapat alam na ng parents na kailangan na yatang Yung mga red flags natin ay usually eye contact, socialization, hindi nakikipaglaro, yung emotions, pag-express ng emotions, communication, hindi nakikipag-communicate ng maayos. And pero yung isang obvious is yung repetitive behaviors or stimulatory behaviors, Like? minsan hand flapping or nagtitiptoe. Ayan. Ayun pala yun. Tapos Yung ano mga yung yung mga cases ninyo kapag pumasok sila doon sa SMLC, ano yung nagiging situation before sila pumasok and then after? Yeah. Ano yung mga nangyayari sa kanila? Yung mga magandang nangyayari. Actually, marami kaming success stories na alam mo, magiging grateful ka talaga sa work na to kasi ma-appreciate mo yung simpleng bagay. Alam mo, ibang parents, sobrang tagal nila na nag-antay bago man lang matawag silang mama or papa. Na-appreciate na nila yun. Minsan, ganun lang. Kasi some of the kids, kapag ka hindi talaga properly, alam mo yun, natulungan, Yeah. hindi talaga nakakapagsalita. Yeah. It can be frustrating Yes, and yes. sad. ano. At Pero- nangyayari sa inyo yun? Napapagsalita nyo? Yes. Actually, most of our kids, basta nag-start sila ng 3 years old, halos lahat na pagsalita namin. Ang galing naman. So, yun naman Praise yung God. ano namin. Praise God that God put you and Myla in this kind of Amen, amen. Galing, no? not just a business, no? Para advocacy. Yes. It's, Yeah. Actually, It's a it is more of- mission. advocacy talaga. Oo, it's a mission. Stewardship, no? Saan ang ano nyo? Saan ang center nyo? Galing. So, we have right now 109 branches. Marami na.
Yes po, yes. Ang dami. Oo. Physical to ha? Yes Physical po. branch. All over the Philippines. Yes no? po, yes. Luzon, Visayas, Mindanao. Wala pa, meron pala kaming isa sa Visayas. Yeah. Oh, yeah. Mindanao, wala pa. Meron po. Oh, meron din. Yes. Pwede mag-franchise? Baka yung manonood sa atin na gustong mag-franchise? Nagpa-franchise ba kayo? Hindi po kami nagpapa-franchise. Talagang tutok kayo sa 100 plus branches? Yes, because of the quality talaga. How do you do that na tumutok? Ang dami nun. Okay. Yun po kasi is, multiplying yourself, multiplying the passion that you have, the love that you have for this industry. Yeah. Magmumultiply ka lang din ng leaders talaga na with same values. And I saw your Yun po video, talaga. Papo. Nakita ko yung mga, mga teachers. Nakita ko you train them. Di ba yung mga, how do you Yes call po. that, therapists? Teachers, therapists, Oo. yeah. Kung may nanonood sa atin na gustong mag-apply, may Yes, skills yes. sila, may puso sila para doon, pwede ba sila mag-apply sa inyo? Yes, yes. Oh, how do they do that? Ayan. How they- Mag-message lang po sila doon sa aming FB page. Careers at SMLC. Yun, Ayan, yun po careers, yung... yan. Tapos ito, meron din tayo sa website. Ayan, email din namin yan. Yeah. Ayan guys, i-screenshot nyo yan. Oo. Whether you're a parent or parents who have a need for your children or if you want to help. Yes. SMLC and its mission. Get help today. Oo. No? Ganda. Can you give us an idea para yung mga viewers din natin alam nila kung magkano cost pag, More or less. pag ang kanilang anak ipinasok nila? Yeah. Okay, ang aming therapy session right now is around 950 to 1,000 per 2 hours. For 2 hours. Yes. And then usually, ilang sessions, medyo may improvement nang makikita. Again, depende sa bata. But usually, sa Yes, experience yes. nyo, Uh, after how many sessions? Ang initially, ang sinasuggest namin is at least 3 times a week. Para at least makitaan natin sila ng improvement within 3 months. Meron na kagad improvement yun. May particular age ba na dapat na na i-consider bago pumasok mo mag-inquire? As early as possible. As early as possible. Yes. Kapag may mga manifestations na parang Yes po. nasa-sense nyo na na Yeah. baka merong condition yung anak nyo, yeah. ilapit nyo na agad sa kanila. Would they require medical parang certificate oo. bago makapasok sa inyo? Pagka gusto talaga nila, yes, they have to go to developmental pediatricians. No? Pero while waiting, we can already do the program. O kasi minsan, actually, yun nga po yung malungkot sa atin. No? Kasi minsan umabot ng 6 months to 1 year bago ka makapagpa-schedule sa isang developmental pediatrician. Totoo. True. Mahirap. Yun po. Sayang po yung time. Yeah. Yung waiting time na yun. Meron na tayong Yun na, ginagawa. Oo. Wow. Yeah. There's hope, Eye no? opener. Mga mommies and Yes, daddies. so much hope. Yeah, narinig nyo ha. May Thank pag-asa habang maaga pa. Yeah. Diba? Makita nyo na improvement sa mga anak ninyo. Yeah. Paano kayo kukontakin kung sakali Again. gusto nilang mag-enroll bang term doon? Yes po, mag-enroll mag-enroll. no, sa inyong SMLC? Yes po, ayan po. Ayan yung ating, galing sa website, sa email, inquire@shapingmilestones.com. And din yung ating FB page. Ayan. And then sa website, makikita din po natin dyan yung ating mga branches. Ayan. So thank you, Cheng. Thank you, Myla, for Thank blessing you. us with your Thank you. presence today and sharing your God-given mission Thank and you din life. Oo, Malaking salamat. bagay ito, Mamo, kasi daming Yeah. mga magulang, hindi Yun alam ang- kung saan pupunta. Di alam saan magsisimula, Diba? saan pupunta. Sa doktor, Oo. pero Yeah. minsan wala rin naman nangyayari, Yeah. di ba? Kasi iniisip nila baka gamot yung ibibigay, di ba? Oo, nag-worry agad sa gastos. Gastos, Yung iba, oo. yung iba, nakikita ko minsan sa mga groceries, pinapalo na lang yung, Oo, yung mga anak sa sobrang kulit. Di mga nila hindi alam, baka may naiintindihan kailangan yung i-address, baka karamdaman. pwedeng kausapin, hindi yung papaluin Oo. agad. Nakita True. ko yung gano'n, naiyak So na ako pag mag-inquire ganun. ho kayo, mag-message Oo. kayo sa kanila Yes. para makapag-usap po kayo Yeah. kung ano mga pwede pa nilang maitulong sa inyo. Yeah.